Kabanata 551. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Cui family. Ang pamilyang Cui ay talagang isang kilalang pamilya ng tradisyonal na gamot na lokal. Ang mansyon ay isang marangya at sinaunang istilong gusali. Matagumpay na nakapasok si Lito at ang iba padala ang imbitasyon at dinala sila ng staff sa likod ng hardin. Ang likod na hardin ay makulay. May lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at pambihirang mga puno ng prutas ang nakatanim dito. May malakas na amoy ng mga halamang gamot sa hangin na nagpa-refresh sa pakiramdam ng mga tao. Dose-dosenang tao na ang nagkukumpulan sa hardin. Lahat sila ay mga sikat na local medicine practitioner sa kabisera. Sa oras na ito, pinag-uusapan ito ng lahat. Narinig mo ba na si Old Master Cui ay may malubhang sakit noon at muntik nang mamatay, ngunit bigla siyang gumaling? Of course I have. Isang batang alchemist daw ang nagligtas sa kanya gamit ang Divine Peel. Inimbitahan din daw ni Lord Master ang alchemist na iyon dito ngayon. Sa wakas ay masasaksihan na natin ang kilos ng isang eksperto. Sa pakikinig sa mga salitang ito, anabangan ito ni Hana. Ang mga kabataang alchemist ay may magandang kinabukasan. Kung mayroon akong ganoong kasintahan, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Managinip ka. Noon lang, nagkaroon ng pagtatalo mula sa gilid. Saan ba nanggaling ang pangit na babaeng ito? Umalis ka nga dito. Huwag mo akong takutin kapag pangit ka. Sigaw ng isang binata na nakabihis na ng maayos. Ang kanyang pangalan ay Jeju Marfang, isang mayamang young master. Ibinaba ng dalaga ang ulo at patuloy na humingi ng tawad. I'm sorry. I'm sorry. Napatingin ang lahat ng marinig ang boses. Nang makita nila ng malinaw ang mukha ng dalaga, lahat sila ay parang naiinis. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng madilim na pulang peklat, at walang magandang balat sa kanyang buong mukha. Siya ay ganap na pumangit. Get lost. Don't let me see you. Isusuka ko ang overnight meal. Diretsyong sinipa ni Jejomar ang katulong sa tiyan. Nawala ng balanse ang dalaga at napasigaw. Natamba sa sahig ang tasa sa kamay niya, at natamba rin. Nang makitang mahuhulog na ang dalaga sa basag na salamin, kumilos si Lito. Sa sumunod na segundo, panay ang pagkakahuli niya sa kasambahay at tinulungan itong tumayo. Nagulat si Hana. Kailan siya nakarating? Di ba ngayon lang siya katabi? Natarante rin si Maricel. Ang distansyang ito ay halos 100 metro. Halos lumipat si Lito sa isang iglap. Umiling siya. Baka nagkamali tayo. Kung tutuusin, ordinaryong tao lang siya. Salamat. Ang katulong ay patuloy na yumuko kay Lito, ang kanyang malinaw at maliwanag na mga mata ay puno ng pasasalamat. Saglit na nananatili ang tingin ni Lito sa kanyang mukha. Agad na ibinaba ng dalaga ang ulo at tinakpan ang mukha gamit ang self-abased na kamay. Huwag kang tumingin. Masyadong nakakadiri yung mukha ko. Ngumiti si Lito. Actually, napakaganda ng mata mo. Mukhang matagal na siyang walang narinig na papuri. Halatang natulala ang dalaga. Nang mag-react siya, medyo basa ang mga mata niya. Isa akong doktor na kayang gamutin ang mga peklat sa mukha mo. Mahinahong sabi ni Lito. Talaga. Gulat na napatingin sa kanya ang dalaga. Magsasalita pa sana siya, may galit na sigaw sa gilid. Who are you? Sinong hinayaan kang makialam sa negosyo ng iba? Itinuro ni Jejomar si Lito na may napakayabang na ugali. Kumunat ang noo ni Lito. Hindi ka pa tinuruan ng mga matatanda ng pamilya mo dati. Hindi mo ba ginagamit ang iyong mga daliri sa pagturo sa mga tao? I mean ikaw. Sino ka sa tingin mo? How dare you teach me a lesson? Nakaturo ang daliri ni Jejomar kay Lito. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang daliri at marahang pinitik ito. Basag. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Jejomar. Ang kanyang mga daliri ay pinilipit sa kakaibang anggulo at tuluyang nabali. Kilala mo ba kung sino ako? You are so bold. Papatayin kita. Marahas na umungal si Jejomar. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at hinampis siya. Patayin mo ako. Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin. Si Jejomar ay mukhang natatakot. Nalaman niyang wala siyang lakas para lumaban sa harap ng lalaking ito. Sa sandaling ito, sumugod ang security guard matapos marinig ang balita. Gayunpaman, ang unang taong napansin ng security guard ay ang paa ni Lito. Isang mahalagang halamang gamot ang tinapakan at sinira. Ginawa mo ba ito? Sigaw ng security guard. Sumulyap si Lito sa kanya at tumango. Oo. Nang iligtas niya ang kasambahay kanina ay pinutol niya ang damo sa sobrang lakas. Ngumisi ang security guard at sinabing, diretso ka lang. Alam mo bang natagpuan ang halamang ito pagkatapos maglakad ng higit sa kalahati ng bansa ang aming master?
Ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Kung hindi mo ito babayaran ngayon, hindi mo maiiwang buhay ang pamilya Kui. Agad na humakbang ang kasambahay at nakiusap, bro, sinira niya ang mga halamang gamot para iligtas ako. Babayaran ko siya. Sa hinaharap, hindi ko kukunin ang aking sweldo bawat buwan. Babayaran ko kayong lahat. Gayunpaman, hindi ito pinahahalagahan ng security guard. Itinaas niya ang kamay at sinampal siya. Get lost. You ugly, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Hindi mo na maibabalik ang sweldo mo sa kabilang buhay mo. Umagos ang dugo sa sulok ng bibig ng dalaga, ngunit hindi siya naglakas loob na pabulaanan. Pak! Biglang tumunog ang isang malutong na sampal. Hinawakan ng security guard ang kanyang namumula at namamagang pisngi at gulat na tumingin kay Lito. You beat me. Ngumisi si Lito. Sinaktan kita. Lumaki ka ba na kumakain ng putik? Bakit ang songgit mo? Agad na nag-init ang ulo ng security guard. You're screwed. You hit people without lose money. Ngayon, hindi ka makakalabas sa Kui family. With this, agad siyang tumawag sa telepono. Pumunta ka at ipaalam sa pangalawang guro na may nanggugulo. Maya-maya, dumating ang isang medyo may edad na lalaki kasama ang isang grupo ng mga security guard. Siya ang pangalawang anak ni Marco Kui, si Jason Kui. Sa kanyang pagpunta dito, nalaman na niya ang tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling ito, lumapit siya kay Lito, tinignan siya ng taas-baba, at malamig na nagtanong, anak, sinira mo ang mga gamot at nasugatan ang mga security guard ng pamilya namin. Hindi kita papakawalan. Dahil bisita ka ngayon, pagbabayaran kita ng pera. Kung luluhod ka at aaminin mo ang pagkakamali mo sa harap ng lahat, hindi ko hahabulin ang bagay na ito. Sa oras na ito, mabilis na lumapit si Maricel at sinabi kay Lito, napakagandang pagkakataon. Malawak ang isip ni Second Master Kui. Huwag mag-alinlangan. Lumuhod ka. Kung mag-iimbestiga ang pamilya Kui, ang mga ordinaryong tao na tulad mo ay walang kakayahang lumaban. Sinubukan niya ang lahat para hikayatin siya. Mahinahong sinabi ni Lito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ikaw. Galit na galit si Maricel kaya napangisi siya. Napakabait mong tao. Dapat bugbugin ang mga katulad mo. Ngumisi si Lito, at ang matalas niyang mga mata ay tila nakikita sa kanyang mga iniisip. Mabait ka man o natatakot na masasaktan kita, natatakot akong ikaw lang ang nakakaalam nito sa puso mo. Dahil na-expose ni Lito, napahiya si Maricel at agad na tumigil sa pagsasalita. Hindi siya pinansin ni Lito at tumingin kay Jason. Dahan-dahan siyang ngumiti. Paano manganak si Old Master Queen ng ganoong basurang tulad mo? Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Isang boses lang ang nasa puso nila. Ang Lito na ito ay tiyak na mapilayan ngayon. Gaya ng inaasahan, malamig na ngumiti si Jason at sinuntok ang mukha ni Lito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lito at hindi man lang ginalaw ang kanyang mga paa. Muli siyang sumampal sa bilis ng kidlat. Kabanata 552. Mabilis na lumitaw ang pulang marka sa mukha ni Jason. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Naglakas loob talaga ang batang ito na tamaan ng second master ng Kui family. Ang taong ito ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Kui maliban kay Old Master Kui. Tapos na siya. Naku, binata, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Lahat ay umiling at bumantong hininga. Sabik na ipinadyak ni Hana ang kanyang mga paa at sinabi kay Marich 5, tapos na. Magugulo ba tayo? Namutla ang mukha ni Maricel, at tumingin siya kay Lito ng may hinanakit. Napakahirap at mayabang ng lalaking ito. Mukhang wala na siyang magiging achievement sa buhay na ito. Hindi bale. Magkakilala si Old Master Kui at ang lolo ko. Hindi dapat maging problema. Iniisip lang niya kung dapat ba niyang gamitin ang relasyong ito para makapagbigay ng magandang salita para kay Lito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumuko na siya. Kung hindi ginamit ng maayos ang pangalan ng kanyang lolo, hindi lang siya makakatulong, madadamay pa siya. Sa sobrang galit ni Jason ay nagbago ang kanyang mukha. Kinagat niya ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, halika. Isang grupo ng mga security guard ang sumugod at pinalibutan si Lito. Boy, alam mo ba na sa lakas ng pamilya Kui, mawala ka man sa mundong ito, hindi imposible. Ngumisi si Jason. Napangiti ang mga labi ni Lito. Umiling siya at walang pakialam na sinabi, hindi ako naniniwala. Namula ang mukha ni Jason. Mabuti. Lahat, makinig. Bugbugin siya hanggang mamatay. Patayin mo siya at ibilang-bilang isa sa pamilya Kui. Lahat ay tumingin kay Lito ng may simpatiya. Siguradong mamamatay ang taong ito ngayon. Sa sandaling ito, tumigil ka.
Isang matanda at malakas na boses ang biglang dumating. Nang tumingin ang mga tao, lahat sila ay nagulat. Nakita nila si Marco na paparating na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Puno ng galit ang kanyang kulubot ngunit energetic na mukha. Ang lahat ay walang malay na naniniwala na siya ay narito upang gumawa ng gulo para kay Lito. Kahit si Old Master Kui ay nagpakita na. Natatakot ako na ang taong ito ay nasa malaking problema ngayon. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Jason. Humakbang siya at sinabing, Tay, hindi mo na kailangang pumatay ng ganoong kaliit na karakter. Nagutos na ako para mamatay. Pak! Sa sumunod na segundo, isang sampal ang damapo sa mukha ni Jason. Bilang karagdagan, ang kalahati ng kanyang mukha, na katatapos lang nabugbugin ni Lito, ay nagpamaga sa mukha ni Jason. Natigilan siya at tinakpan ang nag-aapoy niyang mukha. Dad, are you mad? Mali ba ang nataman mo? It's this guy who broke your herbs. Tumahimik ka, ikaw na bastos. Sa sobrang galit ni Marco ay nanumpa siya at muling sinipa si Jason. I'm sorry, Mr. Argel. Kasalanan ko ang lahat kung bakit hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko. Na-offend ka ng munting bastos na ito. I'll get someone to break his legs. Humihingi ng paumanhin na sinabi ni Marco kay Lito. Pagkasabi niya noon, natigilan ang lahat ng taong naroroon, kasama sina Jason at Maricel, na parang tinamaan ng kidlat. Nawala ang isip nila at hindi nila madigest ang mga nangyayari sa harapan nila. Ano? Si Marco, ang master ng pamilyang Kui, ay tinawag ang binatang ito bilang sir ng may malaking paggalang. At para sa kanya, gusto niyang baliin ang mga binti ng kanyang anak. Anong kalokohan ang nangyayari? Sa lahat ng tao, si Jason ang pinaka-depressed. Kahit na depressed siya, matalino siya. Nang makita ang reaksyon ng kanyang ama, napagtanto niya na marahil ay hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ng binata. Sa pag-iisip nito, isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Matapos marinig ang mga salita ni Marco, mahinang ngumiti si Lito. Alam niyang sinasadya ni Marco na marinig niya iyon. Paano ba talaga ang isang ama ay handang baliin ang mga paa ng kanyang anak? Binigyan siya ni Marco ng sapat na mukha, kaya hindi siya makalayo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Nakahinga ng maluwag si Marco. Pinandilatan niya ang kanyang anak at sumigaw, Mr. Argel, you are generous. Thank you so much. Kinailangan ni Jason na ibaba ang kanyang ulo. Salamat. Nanlumo siya na malapit na siyang magsuka ng dugo. Siya ay pinagalitan ni Lito at binugbog siya. Sa huli, kailangan niyang magpasalamat sa kanya. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita ito at agad na nagtago sa isang tabi. Sinulyapan ni Marco ang kanyang anak at galit na sinabi, bakit ka nagtatago? Umalis ka rito at lumuhad sa pintuan ng study para magmuni-muni. Si Jason ay malapit nang umiyak. Ni hindi niya alam kung sino si Lito, ni hindi niya alam kung ano ang nagawa niya mali upang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pabulaanan at sinundan siya ng tapat. Mr. Argel, naghanda ako ng isang magandang tasa ng tsaa. Mangyaring pumunta sa study room. Puno ng kagalakan ang mukha ni Marco habang magalang nakausap niya si Lito. Tumango si Lito kay Maricel at saka umalis kasama si Marco. Sa pagtingin sa likod ni Lito, sina Maricel at Hana ay nagulat na magsalita. Paano? Paano niya nakilala si Old Master Kui? Nanlaki ang mata ni Hana. Umiling si Maricel at sinabing, hindi ko alam. Sinabi ng lolo ko na mayroon siyang mahusay na kasanayan sa medisina. Siguro dahil dito. Inilibot ni Hana ang kanyang mga mata at mapang-asar na sinabi, mayroon lang siyang mahusay na kasanayan sa medikal, ngunit wala siyang bahay o kotse. Sa oras na ito, sa silid-aralan. Si Marco ay personal na gumawa ng tsaa para kay Lito at nag-usap tungkol sa ilang mga hindi nauugnay na bagay. Humigop ng tsaa si Lito, inilapag ang tasa ng tsaa, at mahinang ngumiti. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Matagal na niyang napansin na inimbitahan siya ni Old Master Kui hindi lang para uminom ng tsaa at makipag-chat. Si Marco ay natigilan sandali, at pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti. Mr. Argel, you have a clear idea of the situation. Inimbitahan kita dito kasi may request ako. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng race eta mula sa isang safe. Sa paghusga mula sa kulay ng papel sa race eta, ang race eta na ito ay napakaluma. Mr. Argel, ito ay isang mahusay na tonic formula na ipinamana ng aking mga ninuno. Ang dahilan kung bakit ako muntik nang mamatay noong nakaraan ay dahil sinubukan ko ang formula na ito. Hindi ko inaasahan na ito ay magiging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng aking mga organo.
With this, may lungkot sa mga mata niya. To tell you the truth, bagamat may magandang reputasyon ang pamilya namin, matagal na itong walang laman sa loob. Gusto kong gamitin ang tonic na ito para buhayin ang dating heroic spirit ng Kui family, pero hindi ko inaasahan. Speaking of this, malungkot siyang napabuntong hininga. Pagkatapos, tumingin siya kay Lito ng may pag-asa. Sir, kung mabibigyan mo ako ng payo, ikaw na ang magiging dakilang benefactor ng pamilya Kui mula ngayon. Maipapangako ko sa iyo na tataya ka sa pamilya Kui at kukunin mo ang kalahati ng kita sa benta ng gamot na pampalakas. Ngumiti si Lito. Napakatalino ng matandang ito. Kung hindi dahil sa kanya, basurang papel na lang ang Race Eta. Kung pagbutihin niya ang Race Eta, kahit hatiin sa kalahati ang tubo, tiyak nakikita ang pamilya Kui. Sa isang casual na sulyap, naunawaan niya at nagdagdag ng gamot sa panulat. Tapos na. Ibinalik niya ang Race Eta kay Marco. Si Marco ay natigilan at hindi makapaniwala. Yun lang. Bagamat alam niyang may kakayahan si Lito, nag-aalinlangan pa rin siya. Gayunpaman, nang matitigan niya ang Race Eta at nag-isip ng matagal, biglang nagningning ang kanyang mga mata, parang naliwanagan. Kamangha-manghang. Gamit ang gamot na ito ay perpekto para sa pagkakatugma ng yin at yang. Si Marco ay namangha. Mr. Argel, isa ka talagang miracle doctor. Sa harap mo, ako ay walang alam na parang bata. Mahinhin na ngumiti si Lito. Napakabuti na naiintindihan mo. Napaka-arrogant ng kanyang mga salita, ngunit hindi inisip ni Marco na ito ay hindi nararapat. Sa kabaligtaran, naramdaman niya na ito ang pagkilala sa kanya ni Lito, kaya ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Kabanata 553. Mr. Argel, kailangan muna nating subukan ang gamot na ito. Kung magtagumpay tayo sa eksperimento, magpapadala ako ng taong pumirma sa isang division agreement sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Marco. Umiling si Lito. Ayoko ng tubo, pero may gusto ako sa pamilya Kui. Nang marinig ito ni Marco, agad siyang naging interesado. Magsalita ka. Purifying Lotus ng Tianshan. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Marco, at pagkatapos ay bumantong hininga. Ang lotus ay talagang isang magandang bagay. Si Mr. Argel ay may masarap na lasa, ngunit sa kasamaang palad, ito ay inalis noong isang taon. May kumuha. Sinong may gawa nito? Kumunat ang noo ni Lito. Mas malakas na umiling si Marco. Mr. Argel, huwag mong isipin ang purifying lotus ng Tianshan. Hindi mo kayang masaktan ang mga taong iyon. Ngumisi si Lito. That's my business. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung sino ang kumuha ng lotus. Nakita ni Marco na malapit nang sumuko si Lito, kaya't kailangan niyang sabihin, ipinahayag nila na mula sa bundok Kunlun. Hindi ko alam ang mga partikular na sekta. Sa pagsasalita tungkol dito, si Marco, na palaging kalmado, ay nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Mr. Argel, makinig ka sa payo ko. Ang mga taong iyon ay hindi pag-aari ng mga ordinaryong tao. Masyado silang makapangyarihan. Kahit sino sa kanila ay hindi kayang labanan ang buong pamilya Kui at nakawin ang lote sa ilalim ng aking ilong. Iyon ang lahat ng pag-iral na maihahambing sa kalahating immortal. Ang mga ordinaryong tao na tulad mo at ako ay hindi makakalaban sa kanila. Kaya, Mr. Argel, mangyaring isuko ang lotes. Nang marinig ito, napangisi lang si Lito. Sa tingin mo ba ordinaryong tao lang ako? Habang nagsasalita, pinagdikit niya ang kanyang kanang hintuturo at gitnang daliri at biglang itinuro ang isang lugar. Pang! Isang jade na inukit na kabayo, na kasing tangkad ng kalahating lalaki, ay sumabog ng walang babala at nabasag sa pulbos sa hangin. Natigilan si Marco at natakot na sinabi, ikaw. Isa kang martial arts practitioner. Ngumiti si Lito nang walang sabi-sabi. Ngunit sa isang iglap, nabalot ng malamig na pawis ang likod ni Marco. Marami siyang alam tungkol sa mga martial artist. Ang lakas ng galaw ni Lito kanina ay hindi mas mababa kaysa sa isang grandmaster. Baka mas mataas pa. Ano ang ibig sabihin nito? Sa buong estado, bihira na ang mga grandmasters. Mahirap humanap ng pangalawang grandmaster sa murang edad. Ang gayong tao ay masasabing may magandang kinabukasan. Ilang sandali lang ay narating na niya ang rurok ng kapangyarihan ng mundo. Gumalaw ang kanyang mga labi, at sa sobrang gulat ay hindi siya makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, Mr. Argel, nako, Master Argel, hindi kita tinatrato ng maayos kanina. Patawarin mo ako. Sa pagharap sa gayong pag-iral, kahit na lumuhad si Marco, hindi siya nagdalawang isip. Sa harap ng paggalang ni Marco, nanatiling kalmado si Lito at ikinaway ang kanyang kamay. It doesn't matter.
Sa harap ng outsiders, you can call me by my name. You don't have to call me that. Alam ni Marco na si Lito ay nanatiling mababang profile at hindi niya maiwasang lalo pang humanga sa kanya. Mabilis siyang tumango at sinabing, "Oo, Master, ang pamilya Kui ay susunod sa iyong pamumuno sa hinaharap. Hanggat magsabi ka ng isang salita, ang pamilya Kui ay handang dumaan sa apoy at tubig." Ngumiti si Lito. Halatang halata ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang pamilya Kui ay handang dumaan sa apoy at tubig para sa kanya, at nais din niyang protektahan ang pamilya Kui sa tulong ng malalakas. Si Marco, ang matandang Zoro, ay may magandang plano. Kinakabahang hinintay ni Marco ang sagot ni Lito. Nang makita niyang tumango si Lito, nabuhayan siya ng loob at tuwang-tuwa. Sa hinaharap, sa pangangalaga ng pinakamataas na kapangyarihang ito, ang pamilyang Kui ay maaaring manindigan ng matatag sa kabisera. Sa tingin mo ba ordinaryong tao pa rin ako ngayon? Bahagyang ngumiti si Lito. I don't dare. Mabilis na umiling si Marcos, kinuha ang kanyang panulat, gumuhit ng simbolo sa papel, at iniabot ito kay Lito. Ang mga badge na suot ng mga taong iyon ay malamang na ganito. Kailangan ba natin ng tulong ng pamilya Kui? Sinulyapan ito ni Lito at iniligpit ang papel. No need. Ako na ang bahala. Pagkatapos noon, pinaalis ni Marcos si Lito. Sa pintuan, nakaluhod pa rin si Jason. Nang makita niyang papalabas na ang kanyang ama ay dali-dali niyang sinabi, "Tay, hanggang kailan ako luluhod? Nagsorry na ako. Bakit kailangan pa akong lumuhod?" Laking gulat ni Marco na siya ay napawisan ng malamig. Wala akong pakialam kanina, pero ngayon baka may rita si Grandmaster sa mga salita ng anak ko. Sa isang casual na sampal, ang pamilya Kui ay walang mga inapo. Galit na sigaw niya, "Tumahimik ka. Lumuhod ka hanggang sasabihin kong tumayo ka. Kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita, mapaparusahan ka." Hindi pa nakita ni Jason ang kanyang ama ng labis na nasa sabik at kahit na medyo humanga. Sa sobrang takot niya ay tumahimik siya. Sa sandaling ito, nagkakagulo ang mga tao sa likod ng hardin nang makita nilang lumabas ang dalawa. Hindi pinansin ni Lito ang karamihan at huminto siya nang madaanan niya ang may peklat na dalaga. "Take this. 1 pill per day. Inumin mo ng 3 araw. May milagro." May 3 maliliit na table tas sa palad ni Lito. Natigilan ang dalaga, habang si Marco, na nasa tabi niya, ay napalunok ng laway sa inggit. Malamang na ang isang eksperto tulad ni Lito ay hindi handang magbayad para sa mga table tasks. Paalala niya, "Binigay sa akin ni Mr. Argel." "Salamat dali." Saka lang nag-react ang maid. Mabilis niyang kinuha ang elixir at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Mr. Argel." Ngunit nang iangat niya muli ang kanyang ulo, si Lito ay nakalayo na. Napanganga ang dalaga at biglang nabasa ang maaliwalas niyang mga mata. Iniwan ni Lito ang pamilya Kui na may malungkot na mukha. Sa oras na ito, naabutan ni na Maricel at Hana mula sa likuran at pinigilan siya. "Lito, hindi ba kawalang galang na umalis ka ng tahimik?" Galit na sabi ni Maricel. Bahagyang ngumiti si Lito. "Dahil mababa ang tingin mo sa akin, bakit ako hihingi ng gulo?" Natigilan si Maricel. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekte si Lito. Sa sandaling ito, huminto sa tabi nila ang isang mamahaling sasakyan. "Dalawang magagandang babae, matagal na tayong magkakilala. Yayayain kitang lumabas para magsaya. Gusto mo bang mag-enjoy?" Ang driver ay si Jejomar. Mahilig maglaro si Hana, at nang makita niyang ang kabilang partido ay isang mayaman na pangalawang henerasyon, sabik siyang tumango. "Okay. Maricel, pumunta ka rin." Tumingin si Maricel kay Lito na may pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, sinabihan siya ng kanyang lolo na makipag-usap pa kay Lito. Tumingin si Jejomar sa direksyon ng mga mata ni Maricel at biglang nagdilim ang kanyang mukha. "This guy has not settled the score of slapping me. I can take this opportunity to settle the score." Tumingin siya kay Lito. "Anak, paiinumin kita. Do you dare to come?" Hindi nasisiyahan si Lito na hindi niya nakuha ang lotes. Napuno siya ng frustration at wala nang mailabas ang frustration niya. Jejomar hit the gun head on. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bakit hindi ako maglakas loob?" Pagkasakay nila sa kotse, tinawagan ni Jejomar ang ilang mga kaibigan at isang grupo ng mga tao ang dumating sa isang napakamarangyang entertainment club. Ang manager ng club ay dumating na napakasigla. Malinaw, si Jejomar ay isang madalas na bisita dito. Umorder siya ng isang malaking bag, at hindi nagtagal, dumating ang mahigit 100 kaibigan. Pagpasok ng lahat, titingin nila si Lito. Binati na sila ni Jejomar.
Sa kompetisyon ngayon, bilang karagdagan sa pagkuha ng mga babae, higit sa lahat ay gusto niyang turuan ng leksyon ang lalaking ito. Kabanata 554. Matapos makaupo sina Lito, Maricel, at ang iba pa, si Jejomar at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa banyo. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Jejomar. Tumawa ng masama ang grupo ng mga masasamang kaibigan. Hey hey, don't worry. Lahat naman tayo marunong uminom. Ang drinking capacity natin ay 5 times pa kaysa dati. Ngayon, siguradong pupunuin natin ang tiyan ng lalaking iyon. Ngumisi ng nakakatakot si Jejomar. Okay. Dalhin muna natin sa ospital si Lito, ang bastos na iyon. Para sa natitirang dalawang babae, ang isa ay may apelyidong He is mine, at maaari mong paglaruan ang isa. Ang mga taong iyon ay nagpunas ng kanilang laway, at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa malahayop na liwanag. Sa private room, nagsimula ng maghain ng prutas at alak ang waiter. Wow! Sinasabing ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 5,000 sa isang bote, ngunit ito ay talagang nagkakahalaga ng 20 bote sa isang pagkakataon. Mayaman talaga si Master Jejomar Fang. Tumingin si Hana sa mesa na puno ng sikat na alak ng may paghanga. Sumimangot si Maricel at sinabing, Hana, I don't think it's a good idea. We're not familiar with him. We're just a group of men. Parang hindi safe sa atin ang dalawang babae. Tinapik ni Hana ang kamay ni Maricel at sinabing, Nako, Maricel, huwag kang masyadong mag-isip. Napakayaman ni Master Fang, at napakaraming babae ang sumusubok sa kanya. Hindi na kailangang magkaroon ng masamang intensyon sa atin. At saka, mukha siyang maamo at pino, hindi parang hayop. Sa sandaling sinabi niya ito, napangiti si Lito. You can judge a man's character through his wealth and appearance. Wala ka talagang isip. Pinandilatan siya ng mata ni Hana at sinabing masama, haha, pakiramdam mo ba ay mababa ka? Hindi ka mayaman o gwapo. Ni hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos para kay Master Fang. Tumango si Maricel bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Hana. Nang pumasok si Jejomar at ang iba pa, agad na naging masigla ang kapaligiran. Lito ang tawag sa kapatid na ito, di ba? Hindi ko pa siya nakikita. First meeting natin ngayon. Halika, hayaan mo akong mag-propose ng toast sa iyo. Isang matipunong binata ang tumayo, nagsali ng 2 puno ng alak, at direktang itinulak ito kay Lito. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nagpahirap kay Lito sa isang mesa. Naintindihan niya kaagad kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Kinagat niya ang labi at itinabi ang baso. Mukhang hindi nasisiyahan si Algen. What's wrong? You don't give me any face. You're not a man. Nagtawanan ang iba. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay nagulat sa lahat. Hindi ako interesado sa pag-inom ng isang tasa, maliban kung ako ay pumutok sa isang bote. Bahagyang binaluktot ni Lito ang kanyang mga daliri at tinapik ang mesa, tinitigan si Algen sa kanyang harapan. Ano? Tama. Hinaypan yung bote. Nauutal na sabi ni Algen, ituwid mo. Isa itong matapang na alak. Ngumiti si Lito, sumandal sa sofa, at pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. You don't even dare to blow on a bottle. Lalaki ka ba? Malinaw na ito ang sinabi ni Algen na pinagtawanan si Lito ngayon. Ngayong ibinalik sa kanya ni Lito, nahihiya si Wang Ho. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, hipan mo ang bote. Iinom ako ng gamot at iinuman ang anak mo. Sa isang tabi, si Jejomar at ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay na makakita ng biro. Umiling si Hana. Galing talaga siya sa probinsya. Hipan ang bote. Nagyayabang yata siya. Malamig na sinabi ni Maricel, Lito, huwag mong subukang maging matapang. Kung malasing ka, wala akong pakialam sa iyo. Ngumiti si Lito. Hindi ako maglalasing. Ngumuso si Maricel. Huwag kang magyabang at huwag mong isulat. Hindi siya pinansin ni Lito, hinawakan ang bote kasama si Algen, at itinaas ang ulo para uminom. Ito ay talagang isang sikat na malakas na alak. Pagpasok nito sa kanyang lalamunan, parang nasusunog na bola ng kanyang mga laman loob. Uminom si Algen ng kalahating bote at iniluwa ito. Nang tumingin siya kay Lito, dilat ang kanyang mga mata. Para siyang umiinom ng tubig, mabilis na naubos ang isang bote ng alak. What's wrong? Hindi sapat ang kalahating bote lang. Ibinaba ni Lito ang bote na may mapanuksong ekspresyon. Pula at puti ang mukha ni Algen. Dahil sa hiya, ininom niya ng husto ang natitirang kalahating bote ng alak. Og! Diretso siyang lumuhad sa sahig at nag-retch. Hoy kuya, ang galing mong uminom. Uminom ka pa ng ilang bote.
Agad namang tumayo ang isang matangkad na lalaki at naglabas ng 2 bote ng alak. Ngumisi si Jejomar. Ano ang silbi ng pag-inom ng labis? Hindi ako naniniwala na maaari kang uminom ng higit pa sa mga taong ito. Gayunpaman, hindi nagtagal, lasing din ang matangkad na lalaki. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagtataka habang ang kanilang mga tingin kay Lito ay nagbago. Kung tutuusin, lahat sila ay marunong uminom ng alak at gamot, ngunit hindi man lang nila natalo ang brat na ito. Pagkatapos, isa pang ikatlong tao ang humakbang pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, 12 katao ang nahiga sa sahig. Nanatiling kalmado si Lito. Ibinaba niya ang walang laman na bote sa kanyang kamay at sinulyapan ng iba pang mga tao. Sino ang susunod? Ang iba sa mga tao ay natigilan at nadama na sila ay nananaginip. Hindi nila namamalayan na umatras ng isang hakbang at bumulong, halimaw, halimaw. Ang mukha ni Jejomar ay sobrang pangit. Tila naghanda ng maaga si Lito. Pupunta ako sa banyo. Bigla siyang tumayo at naglakad palabas. Maya-maya, pagbalik niya, dumating ang manager kasama ang ilang prinsesa na nakadamit. Dahil nandito ka, mag-enjoy tayo. Tinapik ni Jejomar ang pinakamagandang prinsesa at itinuro si Lito. Pumunta ka at samahan mo yang kapatid. Ngumiti ang manager at sinabing, Mr. Fang, nakakatuwa. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pagkatapos noon ay sinara na niya ang pinto at umalis. Naghiwa-hiwalay ang mga prinsesa, yamakap sa balikat ng isa't isa, at kumanta kasama sila. Naging masigla na naman ang atmosphere sa private room. Ang pinakamagandang prinsesa ay pumunta sa gilid ni Lito, umupo, at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Nakasuot siya ng black lace skirt at may curvy figure. Bawat galaw niya ay puno ng panliligaw. Kuya, sa hitsura nito, dapat unang beses kang pumunta dito para maglaro. Nakangiting nakakunot ang kilay ng dalaga. Bahagyang ngumiti si Lito. Tama ka. Ngumiti ng nakakaakit ang dalaga at sinabing, hindi bale. Ihahatid kita doon. Josephine nga pala ang pangalan ko. Ikaw naman. Lito. Si Josephine ay sadyang lumapit kay Lito at inilagay ang kamay sa hita nito. Lito, uminom ka sa akin. Tumanggo si Lito. Okay. Isang pahiwatig ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Josephine. Napakadaling lokohin ng lalaking ito. Agad siyang nagsali ng 2 baso ng alak. Sa sandaling dinampot niya ang baso, mabilis siyang naglagay ng tableta sa isa sa mga baso. Napakabilis niyang kumilos. Obviously, madalas niyang gawin ang ganitong bagay. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay hindi maitago sa mga mata ni Lito, ngunit hindi niya ito inilantad. Ngumiti lang siya ng malamig. Inabot ni Josephine ang alak kay Lito. Gwapong lalaki, tagay. Nang makita niyang personal na umiinom ng alak si Lito, agad siyang ngumiti na parang bulaklak. Sa kabilang panig, tumingin si Maricel kay Lito na may sobrang pangit na ekspresyon. Ang lalaking ito ay sobra. Magkasama sila, ngunit hindi niya ito pinansin at niyakap ang isang prinsesa. Walang kwenta talaga ang mga tao sa maliit na lugar na ito. Hindi nila mapigilan ang sarili nila kapag nakakita sila ng babae. Wala silang pakialam sa pagiging madumi. Naiinis na sabi ni Hana. Hindi na nakatiis si Maricel. Hinailan niya si Hana palabas ng banyo. Sa oras na ito, kumandat si Jejomar kay Josephine. Tumanggo si Josephine, hinawakan ang binti ni Lito, at sinabi sa matamis na boses, gwapong lalaki, medyo lasing na ako. Pwede mo ba akong samahan na magpahinga? Kabanata 555. Tumigil si Lito at tumanggo. Okay. Mabilis na kumislap ang mukha ni Josephine na may haplos ng tagumpay, ngunit hinamak niya ito sa kanyang puso. Loser talaga ang lalaking ito. Hindi naman mahirap hulihin siya. Ang boring niya talaga. Young Master Fang, aalis muna kami ni Lito. Patuloy kayong dalawa sa paglalaro. Pagkatapos magpaalam, hinailan ni Josephine si Lito. Nang siya ay tumayo, si Lito ay sadyang nahimatay saglit at nagtanong, bakit bigla kang nahihilo? Ang iyong katawan ay napakainit din. Ngumiti si Josephine at sinabing, siguro sobra kang nainom. Pagkaalis nilang dalawa, unti-unting naging malungkot ang mukha ni Jejomar, at isang pangungutya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Lito, hindi mo ba sinusubukang hilahin ito? Tingnan natin kung maaari mong hilahin ito mamaya. Maya-maya, bumalik sina Maricel at Hana. Nasaan si Lito? Nalaman ni Maricel na wala doon si Lito at ang prinsesa. Biglang tumayo si Jejomar at sinabi sa mga tao, oo, bata pa si kapatid na Lito at masigla, at nakainom na siya ng napakaraming alak. Hindi may iwasang makisali siya kay Josephine ng mag-isa. Tere at tingnan natin. Namutla ang mukha ni Maricel.
Lito, kung may mangyari man talaga sa pagitan mo at ng prinsesa na iyon, habang buhay kitang pababayaan. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga tao ay lumabas sa isang makapangyarihang paraan. Dinala ni Josephine si Lito sa isang pribadong silid. Guwapong lalaki, sa totoo lang, simula pa lang nung una kitang makita, sobra na akong nakaramdam ng pagmamahal sa'yo. Nahihiya at nahihiyang sabi ni Maricel. Umupo si Lito sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at nilero ang lighter sa kanyang kamay. He smiled faintly and said, "Oh. What do you feel about me?" Ibinaba ni Josephine ang kanyang ulo at namula. Grabe ka naman. Lumapit siya kay Lito at tumabi. Kanina ka pa ba hindi uminit? Bilasin mong maghubad. Tumingin sa kanya si Lito at hindi kumikibo. Nakangiti niyang sabi, walang nagmamadali. Mag-chat muna tayo. Itinulak ni Josephine ang kanyang mga paa nang may pag-aalala. Oh, maghubad muna tayo ng damit. Umiling si Lito. Hindi. Pinandilatan siya ni Josephine nang may galit at naisip, lalaki ka ba o hindi? Hindi ka man lang nag-react pagkatapos uminom ng napakalakas na gamot. Pilit na ngumiti si Josephine. Okay, anong gusto mong pag-usapan? Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at sinabing may mapaglarong ngiti, halimbawa, anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Jejomar Pang para makapaglaro ka sa larong ito sa akin? Agad na nagbago ang mukha ni Josephine. She stammered, "What? What are you talking about? Hindi ko maintindihan." Tumayo si Lito at tumingin sa kanya. Nilagyan mo pa ng tableta ang alak ko. Bumigay ang mga paa ni Josephine at muntik na siyang matamba sa sahig. Nagkunwari siyang kalmado, at tumitibok magmabilis ang kanyang puso. Napakalihim ng kanyang pamamaraan. Imposibleng matuklasan ito ng mga ordinaryong tao. Paano niya nalaman? Sa sandaling ito, ang mga boses ni Jejomar at ng iba pa ay nagmula sa koridor. Haha, tama na. Pinagdroga kita. Hiniling sa akin ni Master Fang na gawin ang lahat ng ito, ngunit sa tingin mo ba ay may maniniwala? Ngumisi si Josephine. Hinaplos niya ang kanyang buhok, pinunit ang kwelyo ng kanyang palda, at nag-iwan ng ilang pulang marka sa kanyang leeg. Sa tingin mo ba tatayo ang lahat sa tabi mo o kakampi ko kapag lumabas ako para humingi ng tulong ng ganito? Nagmamalaki si Josephine. Ngumiti muli si Lito at umiling. Pagsisisihan mo. Tiningnan siya ni Josephine ng masama, diretsyong binuksan ang pinto, at tumakbo palabas na may takot na mukha. Tulong! Tulong! May gagahasa sa akin. Agad siyang pinalibutan ni Jejomar at ng iba pa. Gusto kong makita kung sinong lalaki ang mas masahol pa sa isang hayop. Matuwid na sabi ni Jejomar. Itinuro ni Josephine si Lito na may luha sa buong mukha. Siya iyon, Master Fang. Kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa kanya. Ikaw talaga. Malamig na ngumiti si Jejomar. Nakita ko na hindi ka mabuting tao. Puno ng gulat ang mukha ni Maricel habang nakatitig kay Lito. Lito, totoo ba ito? Magsalita ka. Umupo si Lito sa sofa, tumingin sa kanya, at mahinang nagsabi, naniniwala ka ba na sinisiraan ako? Ako. Maricel hesitated. Tiningnan niya ang punit-punit na damit at mga gasgas sa leeg ni Josephine at umiling. I don't believe it. You're really disappointing. Hindi man lang nalungkot si Lito, at ang sagot ni Maricel ay nasa kanyang inaasahan. Maraming tao ang lumapit upang manood at itinuro si Lito. Nako, you really can't judge a book by its cover. You look so gentle, but you actually did such a monstrous thing. Sa oras na ito, dumating ang manager ng club kasama ang isang grupo ng mga security guard. Kung sino man ang maglakas loob na mga api sa aming mga tauhan, baliin ang kanyang mga paa. Galit na sigaw ng manager. Gayunpaman, nagpahayag si Lito ng isang mapanuksong ngiti. Sa napakaikling panahon, lahat ng aktor at aktres ay hindi na makapaghintay na umakyat sa entablado. Pinalibutan ng grupo ng mga security guard si Lito sa 3 hilera sa loob at 3 hilere sa labas, handang kumilos. Galit na sigaw ng manager, anak, ano pa ang sasabihin mo? Kalmado ang ekspresyon ni Lito. Isa lang ang masasabi ko. Wala akong ginawa at sinabing siniraan ako. Bah! Sa parehong testimonya ng tao at material na ebidensya, gusto mo pa ring tanggihan. Dumura ang manager. Bahagyang ngumiti si Lito. What a coincidence. I do have evidence. Pagkatapos noon, nilabas niya ang kanyang cellphone at naglabas ng recording. Haha, tama ka. Pinagdroga kita. Hiniling sa akin ni Master Fang na gawin ang lahat ng ito, ngunit sa tingin mo ba ay may maniniwala? Sa tingin mo ba tatayo ang lahat sa tabi mo o kakampi kapag lumabas ako para humingi ng tulong ng ganito? Ang dalawang pangungusap na ito ay sinabi ni Josephine mismo.
Sa sandaling lumabas ang recording, ang lahat ay nagkagulo. Para naman kay Josephine at Jejomar, mapatla ang kanilang mga mukha. Tumigil ang mga tao na sisihin si Lito. Sa halip, tumingin sila sa kanilang dalawa at sinabing, kaya itong pares ng mga walang modo na lalaki at babae na nag-set up sa kanya. Sayang ang kabaitan natin. Young Master Fang, ako. Hindi inaasahan ni Josephine na pipigilan ni Lito ang hakbang na ito. Namula ang mukha ni Jejomar. Sinampal niya si Josephine sa mukha at galit na pinagalitan, "You, how dare you collude with Lito to slander me?" Sabi niya sa lahat, "It's none of my business. They work together to frame me." Dapat na record in advance ang recording. Pagkasabi niya nito ay nataranta ang lahat. Tila may kahulugan ang dalawang salita. Ang susi ngayon ay upang makita kung ano ang sasabihin ni Josephine. Young Master Fang. Si Josephine ay natamba sa sahig, at isang bakas ng dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita dahil sa malamig na titig ni Jejomar. Alam niyang kung hindi niya kakayanin ng maayos ang bagay na ito, mapapahamak siya sa hinaharap. Mabilis siyang tumayo, sinulyapan si Lito na may kasalanan, at sinabing, "Oo, inaamin ko na talagang nakipagsabuatan ako kay Lito para i-frame si Young Master Fang, at nai-record rin ang recording para sa kanya ng maaga." So yun ang nangyari. Nagbago muli ang direksyon ng karamihan, at baliw nilang inakusahan muli si Lito. Sa oras na ito, muling commendat si Jejomar sa manager. Naintindihan naman ng manager at agad na sinigawan ang security guard, "Mr. Fang is our senior member. You dare to slander him. You are insulting our reputation. Go up and beat him hard." Kabanata 556. Ito ay isang mataas na antas ng club, at ang mga security guard ay may dalang mga electric baton. Direktang itinaas ng tatlong security guard ang kanilang mga electric baton at inatake si Lito. Nagulat ang lahat. Kung tamaan siya ng patpat, mamamatay siya o ma-disable. Sa sumunod na segundo, gumalaw ang katawan ni Lito, hinawakan ang isa sa mga palso ng mga lalaki, at nabali ito. Sa isang sigaw, nahulog ang electric baton sa mga kamay ni Lito. Naramdaman na lang ng mga tao na may sumulpat na figure sa kanilang harapan, at ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga. Mahigit isang dosenang makapangyarihang security guard ang nakahandusay sa sahig sa sandaling ito, nakabaluktot at patuloy na kumikibot. Halatang hinampis sila ng mga electric baton. Casual na ibinato ni Lito ang baton sa manager, at lumipad ito palabas sa tenga ng manager at sa dingding. Natigilan ang manager at pinagpawisan siya ng malamig. Umatras siya at sinabing, "Anak, huwag kang magulo. Binabalaan kita. Ang kumpanyang ito ay kabilang sa Sheng Group. Tiyak na narinig mo ang tungkol sa amo, si Charles Sheng. Siya ay isang taong maaring makapasok sa listahan ng pinakamayayamang tao sa Jingcheng City. Hindi siya isang taong kaya mong masaktan. Charles Sheng." Nang marinig ito, pumulupot ang mga labi ni Lito at huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Nang makita ito, agad na naging confident ang manager. Mukhang may mga pag-aalinlangan ang taong ito tungkol kay Mr. Sheng. "Anak, ayusin natin ang bagay na ito ng pribado. Kung hindi, kung marinig ito ni Mr. Sheng, magkakaroon ka ng napakalungkot na wakas." Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumingin sa manager na may labis na interes. "Oh, paano mo gustong maging private?" Nagtama ang mga mata ng manager at Jejomar. Tumayo si Jejomar at malamig na sinabi, "Una sa lahat, kailangan mong bayaran sa akin ang pinsala sa pag-iisip. 1,000,000. Pagkatapos ay yumuko at humingi ng tawad sa akin. Hindi sapat ang 1,000,000. Hindi ito tumutugma sa iyong katayuan bilang Young Master Fang." Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig ng hindi inaasahan. Pagkasabi niya nito, nagkagulo ang lahat. What? Who would think na nawalan siya ng pera? Is this guy a fool? Malamig na sinabi ni Jejomar, "Anak, ano ang pinagsisikapan mong gawin?" Umiling si Lito. "Bigyan mo ako ng 10,000,000. Magpapanggap akong walang nangyari ngayon." Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ng lahat na si Lito ay nabaliw. Saglit na natigilan si Jejomar, at pagkatapos ay tumangala siya at tumawa. "Hahaha, hindi ko ine-expect na ang galing mo pala mag-joke." Sa kabilang banda, galit na galit si Maricel kaya umiling siya. Baliw ang lalaking ito. Malamang ay wala siyang ideya tungkol sa 10,000,000. Sabi ni Jejomar na may malamig na mukha, "Boy, let me tell you, I know Mr. Sheng. As long as he comes, you can't run away today. Your arms and legs are broken."
Nang marinig ito, bumulong si Hana, Maricel, hindi ko inaasahan na napakalawak ng network mo na kilala mo pa si Charles Sheng. Nadama ni Maricel na si Lito ay tiyak na mapapahamak sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Lito, kahit na dumating siya, kailangan niyang bigyang pansin ang tama at mali. Sinabi ni Jejomar na may mapang-asar ng ngiti, haha, nakikita ng lahat ang tama at mali ng malinaw. Tinatanong kita, sino ka? Walang pag-aalinlangan, tumayo ang manager sa tabi ni Jejomar. Pagkatapos ay tumingin si Jejomar kina Maricel at Hana. Two beautiful ladies, both of you know the situation. Sino sa tingin mo ang tama at mali sa bagay na ito? Hindi nagatubili si Hana at dumiretso kay Jejomar. Siyempre kasalanan ni Lito. Maricel, ano sa tingin mo? Tumingin si Jejomar kay Maricel, halatang humihiling sa kanya na bigyan siya ng sagot. Namutla ang mukha ni Maricel, at nag-aalangan siya. Maricel, ano ang dapat ipag-alala? Bakit nagpaplano si Young Master Fang na suron ang isang talunan? Sa tingin ko, kadalasan ay dahil nagseselo si Lito kay Young Master Fang kaya gumamit siya ng kasuklam-suklam na pamamaraan. Hinikayat siya ni Hana. Ito. Lito, sabihin mo sa akin ang totoo, ito ba ay kaso ng pag-frame mo sa akin? Tumingin ng diretso si Maricel kay Lito. Kung ikaw yan, aminin mo na. Sa tingin ko lalaki ka pa rin, at naniniwala din ako na basta umamin ka, hindi ka pahihirapan ni Master Fang. Umupo si Lito sa sofa at tinatimad na sinabi, sabi ko hindi ko siya siniraan. Kinuwadro niya ako. Naniniwala ka ba? Itinuon ni Lito ang kanyang mga mata kay Maricel. Tiyak na hindi niya alam na kung tatayo siya sa kanang bahagi sa pagkakataong ito, maaaring pataasin ni Lito ang kanyang buhay ng higit sa isang hakbang sa isang casual na paggalaw ng kanyang daliri. Gayunpaman, sumimangot si Maricel at sinabing, Lito, hindi ito ang oras para magpakitang gilas. Paano kung dumating si President Sheng? So what if he's here? Kahit nandito talaga siya, kailangan niyang sundin ang utos ko. Biglang tumaas ang tono ni Lito. Pagkasabi niya nun, hahaha, may humagalpak na tawa sa eksena. Sa kabilang banda, si Maricel ay lubos na nabigo. Umiling siya at nawalan ng pag-asa, Lito, wala ka talagang pag-asa. Ayos lang kung wala kang pera o kapangyarihan, ngunit ang iyong wishful thinking disease ay masyadong malala. Hindi bagay sa iyo ang Jingcheng City. Mas mabuting bumalik ka sa iyong maliit na lugar. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad patungo kay Jejomar. Maricel alang-alang kay Tony bibigyan kita ng huling pagkakataon. Unti-unting nanlamig ang tingin ni Lito. Tumayo si Maricel sa tabi ni Jejomar at may kumpiyansang sinabi, ito ang aking pinili. Tumawa si Jejomar at mayabang na sinabi, anak, nakita mo ba iyon? Hindi ka talaga kwalipikadong makipagkompetensya sa akin. Nakatadhana kang matalo sa akin. Napagpasyahan na ito mula nang ipanganak ka. Hindi pinansin ni Lito si Jejomar, ngunit tumingin kay Maricel ng may pagkabigo. Napabuntong hininga siya. Pagsisisihan mo. Malamig na sabi ni Maricel, kung ako lang ang pipiliin mo ay pagsisisihan mo ito. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang malakas na boses ang nagmula sa hindi kalayuan. Gusto kong makita kung sino ang nang-ahas na manggulo sa mga kaibigan ko sa club ko. Napatingin ang mga tao sa direksyon ng boses at nakita nila ang isang medyo may edad na lalaki na may malakas na aura na naglalakad palapit sa kanila. Maaaring hindi siya kilala ng iba, ngunit nakilala siya ng manager sa isang sulyap. Lumapit ito sa kanya at sinabing, Mr. Sheng. Laking gulat niya. Ayon kay Ginoong Sheng, dapat maging kaibigan niya si Jejomar. Siya ay nagsasalita para kay Jejomar sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, siguradong malaki ang naiambag niya. Laking gulat din ni Jejomar. Hindi niya inaasahan na si Charles ay pupunta rito ng personal para sa kanya. Masyadong nakakahiya. Nagmamadali siyang sumulong at sinabing, Mr. Sheng, long time no see. Sino ka? Tumingin si Charles kay Jejomar at kumunat ang noo. Medyo nalito si Jejomar. Hindi ba dumating si Charles Sheng para tulungan siya? Bakit hindi niya kilala kung sino siya? Mr. Sheng, ako si Jejomar Fang. Ang pangalan ng tatay ko ay Tasho Fang. Kasama mo siyang kumain ng hapunan. Nanlaki ang mga mata ni Charles. Ikaw ba si Jejomar Fang? Naisip ni Jejomar na sa wakas ay naalala na niya at mabilis na tumango. Oo, ako ito. Haha. Ngumisi si Charles at itinaas ang kamay para sampilan siya. Ang sampal na ito, hindi banggitin si Jejomar, ang iba ay natigilan, at ang lahat ay natahimik. Sinabi ni Jejomar na may hinaing, Mr. Sheng, bakit mo ako sinaktan? Hindi ka ba pumunta para tulungan ako? Tulungan kita. Sino ka sa tingin mo?
Deserve mo ba ang tulong ko? Malamig na sigaw ni Charles at hindi siya pinansin. Dumiretso siya kay Lito. Agad na sumilay sa tuwa ang seryoso at malamig na mukha. Lito, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na nandito ka? Ako na ang mag-aayos para sa iyo. Si Lito ay nakaupo pa rin sa sofa na walang balak na tumayo. He smiled and said, "You don't have to. May nagayos na para sa akin." Nagpadala na siya ng text message kay Charles noon at sinabi sa kanya ang pangkalahatang sitwasyon. Napakatalino ni Charles. Nang makita niya ang mga security guard sa sahig, halos alam na ni Josephine na halos maparalisa sa takot ang nangyari. Mr. Sheng, I have to say that your manager is really capable. Para matugunan ang mga requirements ni Master Fang, hindi siya nagdalawang isip na makipagtulungan sa prinsesa para siraan ako. Napakalmado ng tono ni Lito, ngunit nahihiya na si Charles sa kanyang sarili. Nagmamadaling sumulong si Jejomar at nagpaliwanag, Mr. Sheng, siniraan ako ng talunang ito dahil nagseselos siya sa akin. Naiinggit siya sayo. Sinampal ulit siya ni Charles. Ayaw pa nga niya akong papuntahin sa villa niya. Nagseselos ba siya sayo? Bakit hindi ka umihi at tingnan ang sarili mo sa salamin? Sino ka ba? Ang pangalan ng iyong ama ay Tasho Fang, tama ba? Mga lalaki, imbestigahan ang kumpanya ni Tasho Fang at gamitin ang lahat ng uri ng paraan upang ipagbawal ang ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang kanyang mga salita ay nagpapahina sa mga binti ni Jejomar at siya ay natamba sa sahig. Mr. Sheng, nagkamali ako. Huwag kang pabigla-bigla. Umalis ka. Sinipa siya ni Charles. At ikaw. Tinuro niya ang manager. You don't have to work. Pumunta ka sa personnel department para kunin ang sweldo mo. Kabanata 557. Nang makitang nabaligtad ang kanilang lakas, lumuhod si Josephine at umiyak kay Lito, Kuya, si Master Fang ang humiling sa akin na idroga ka at siraan ka. Nagkamali ako. Pakiusap bitawan mo ako. Malamig na ngumiti si Lito. It's not that I didn't give you a chance. If you don't cherish it, you can only blame yourself for having no brains. Malamig na utos ni Charles, dalhin mo siya at ibigay sa pulis. Sabihin sa kanila na gusto niyang tumugtog ng walang kamatayang sayaw, at masentensyahan siya ng hindi bababa sa 2 o 3 taon. Ang mga security guard na kumubkob kay Lito ay lumuhod din sa sahig at nakiusap sa kanya. Hindi sila pinansin ni Lito, tumayo, lumakad papunta kay Maricel, at mahinang sinabi, nakakalungkot na nagkamali ka ng pagpili. Laking gulat ni Maricel na namutla ang mukha nito. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Lito ay parang isang mabigat na martilyo na nagpang-inag sa kanya. Sinubukan ni Charles na hikayatin siyang manatili, ngunit hindi interesado si Lito sa ganoong lugar, kaya diretso siyang umalis. Si Charles ang naghatid sa kanya pauwi, at sinabi sa kanya ni Lito ang address ng kumpanya ni Yangtze. Pagdating nila sa lugar, bumaba si Lito sa sasakyan, at sinundan siya ni Maricel. Lito, inaamin ko na marami kang koneksyon, pero hindi ako nagsisisi sa pinili ko kanina. Payo ko sa'yo na talikuran mo na ako. Hindi ako magkakainteres sa isang lalaking tulad mo. Medyo natahimik si Lito. Tatanggi na sana siya nang dumating ang boses ni Yangtze sa gilid. Miss, anong pinagsasabi mo sa boyfriend ko? Natigilan si Maricel at napalingon. Nang makita niya ang mukha ni Yangtze, natigilan siya. Napakaganda niya na hindi siya makamundo. Parehong ang kanyang figure at mukha ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Lumapit si Yangtze, hinawakan ang kamay ni Lito, at tumingin kay Maricel nang nakangiti. Miss, don't worry. Hindi magkaka-interes ang boyfriend ko sa babaeng mukhang plain na katulad mo. Ano sa tingin mo? Ikaw. Girlfriend ka niya. Biglang nahiya si Maricel. Kung ikukumpara kay Yangtze, isa lang siyang pangit na maliit na pato. Nang makita ito, nagtawanan ang mga tao sa paligid. Nakaramdam ng hiya si Maricel kaya ipinadyak niya ang kanyang mga paa at sumakay sa kotse. Salamat, mahal na kasintahan. Napangiti si Lito kay Yangtze. Humph, ang ganda-ganda mo pala. Araw-araw palang hindi ka nagpapakita. Lumalabas ka para manligaw sa mga babae. Ngumuso si Yangtze at itinulak siya palayo. Mahal, makinig ka sa paliwanag ko. Ngumiti si Lito at nagkasabay sila. Umuwi silang dalawa habang nag-aaway. Sa gabi, tahimik ang buwan. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Lito, at pantay ang kanyang paghinga. Umihip ang simoy ng hangin, at dahan-daang nananatili ang isang maputlang lilang aura. Nakakaawa. Isang malungkot na buntong hininga ang tila nang galing sa kawalan. Unti-unting nawala ang kulay ube na usok na nagpapakita ng isang payat na babae. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kama.
Siya ay may magandang mukha na maaaring ibagsak ang mga estado at lungsod, at may bahagyang kalungkutan sa kanyang mga ambar na mata. Nakasuot siya ng light purple na ghost dress na may nakatali na silver bell sa kanyang slim waist. Dahan-dahan siyang naglakad, ngunit hindi tumunog ang kampana. Sa wakas, umupo ang babae sa tabi ng kama at tinitigan si Lito. Kuya Lito. Ang kanyang boses ay maaliwalas at malambing, 10,000 beses na mas maganda kaysa sa mga ibon na pinakamahusay na kumanta sa mundo. Sumimangot si Lito at biglang umubo ng 2 beses. Inilagay ng dalaga ang mga balingkinitang daliri sa kanyang palso at bahagyang sumimangot. Nasugatan ka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at dahan-daang lumabas ang mga tipak ng purple na aura, na bumabalot sa buong katawan ni Lito at mabilis na pinagaling siya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lito ay nakatulog ng payapa. Kuya Lito, wala si Ning sa tabi mo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Alam kong ako pa rin ang sinisisi mo. Hindi mo ako mapapatawad sa buong buhay mo, pero hindi ako magsisisi. Napabuntong hininga siya sa sarili. Sa oras na ito, nakita niya ang baluti sa gilid, at ang kanyang mga mata ay naningkit. Paano magkakaroon ng ganoong bagay si Brother Lito sa kaliskis ng blue-scaled Divine Dragon? Nagmuni-muni siya saglit at marahang tinapik ang kanyang daliri sa somero ring ni Lito. Ang piraso ng sinaunang guhit na iyon ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Hindi ko inaasahan na makukuha mo ang pasukan sa isang lihim na kaharian. Kuya Lito, minamaliit kita. Ngumiti ang dalaga at ibinalik ang sinaunang painting. Pagkatapos noon, tulala siyang tumingin kay Lito at hinaplos ang pisngi nito gamit ang kanyang mga daliri. Kuya Lito. Malumanay at malumanay ang boses niya. Sa wakas, yumuko siya at marahang hinalikan ang pisngi ni Lito gamit ang kanyang malambot na labi. Pagkatapos, isang tipak ng lilang usok ang inanod palayo, at nawala ang dalaga. Sa hardin. Nang lumitaw ang dalaga ay napatigil siya ng isang boses. Saan kaya pumunta si Miss Ning kanina? Isang matandang lalaki ang nagsalita. Siya ay may isang parisukat na mukha at isang determinadong hitsura. Ang bawat galaw niya ay may dalang malakas na puwersa. Malamig na sinabi ng batang babae, Elder Lo, ano ang dapat kong gawin? Hindi ko naman kailangang isabi sa iyo, di ba? Bahagyang tumango si Elder Lo at magalang na sinabi, ikaw ang panganay na anak ng Bay Clan. Ikaw din ang pinakatalentadong tagapagmana ng buong pamilya sa nakalipas na 8,000 taon. Natural na hindi ako kwalipikadong magsabi ng kahit ano. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kapag tumigil ka, mahihirapan ka. Yung Mortal Boy, bagamat makapangyarihan siya, isa lang siyang ordinaryong tao kung tutuusin. Hindi kanya deserve. Kung gagawin mo talaga ito para sa ikabubuti niya, mas mabuting huwag mo na siyang makita habang buhay. Kung hindi, kapag nalaman ito ng mga matatanda sa angkan, natatakot akong mawala siya sa buhay niya. Dahil sa sinabi ni Elder Lo, bahagyang namutla ang mukha ni Ning Bei. Sa sumunod na segundo, bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay at hinampas ng palad niya si Old Master Lo. Inihagi si Elder Lo sa hangin, nabasag ang bato, at nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang ekspresyon ni Ning ay malamig sa yelo at ang kanyang buong katawan ay puno ng layuning pumatay. Kung sino man ang manggahas na magkaroon ng mga disenyo kay Kuya Lito, papatayin ko sila. I don't dare. Miss, please spare my life. Nagmamadaling lumuhad si Elder Lo sa lupa, pawis na pawis. Maliwanag ang langit. Nang magising si Lito, nagulat siya nang makitang gumaling na ang kanyang katawan, at ang kanyang ocean of chi ay puno ng genuine chi, na mas malakas pa kaysa dati. Bahagya siyang maswerte nang makitang nalagpasan niya ang Martial King Realm at nakapasok sa Martial God Realm. Anong nangyayari? Siya ay labis na naguguluhan. Bigla siyang nakaamoy ng mahinang halimuyak sa hangin. Malabo na halos hindi na niya maamoy. Pero pamilyar siya sa amoy na ito. Biglang nanghina ang kanyang mga mata, at pati ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Siya iyon. Nang hindi nag-iisip, mabilis siyang lumabas ng silid at tumingin sa paligid. Ning! Tinawag niya ang pangalan niya sa paos na boses. Gayunpaman, wala sa sala. Malungkot na nakaupo si Lito sa lupa. Matapos ang sandaling katahimikan, bigla siyang ngumiti ng mapait. Lito? Lito? Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi niya na hindi kayo galing sa iisang mundo? Sinabihan kanyang huwag mag-wishful thinking. Kung tungkol naman sa pamilyar na amoy kanina lang, ilusyon lang talaga. Medyo namumula ang mga mata ni Lito. 3 taon na ang nakalipas. Akala niya ay nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga lumang peklat ay magiging mas masakit kaysa dati. Lito, ano ang nangyayari sa iyo? Biglang dumating ang boses ni Yangtze.
Pagkatayo niya, narinig niya si Lito na sumisigaw. Akala niya ay may nangyari, kaya dali-dali siyang lumabas at nakita niya itong nakaupo sa lupa. Ayos lang ako. Dahan daw ang tumayo si Lito. Lumapit si Yangsi sa kanya na puno ng pag-aalala ang mukha. Sabi mo ayos ka lang, pero parang ang putla mo. May sakit ka ba? Umiling si Lito. Nang makitang namumula ang kanyang mga mata, nagulat si Yangsi, ikaw. Umiyak ka. Ang impresyon na ibinigay sa kanya ni Lito ay na siya ay palaging malakas, at kung minsan siya ay tamad, na parang wala siyang pakialam sa anumang bagay. Hindi niya inaasahan na masasaktan siya. Narinig ko lang na may tinatawag ka. Pansamantalang tanong ni Yangsi. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Lito. It's none of your business. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Ngumuso si Yangsi, ngunit medyo hindi komportable sa kanyang puso. Ning, from the sound of it, girl's name pa lang. Ang dami mo talagang confidante. She muttered, tapos nagulat siya at napatikip ng bibig. Bakit ba ako nagagalit? May confidante siya. Anong kinalaman nito sa akin? Ito ba ang maalamat na selos? Napakamot ng ulo si Yangsi. No, I don't like this guy. Wala siyang pera at kapangyarihan, at mayabang siya. Bakit ako magseselo sa ganoong lalaki? Kabanata 558. Nang bumalik si Lito sa kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang unang tawag ni Tony He o Professor He. Professor He, ano ang problema? Nagtataka si Lito kung bakit siya tumawag ng napakaaga. Isang tawa ang pinakawala ni Tony. Lito, kamusta ang laro niyo ni Maricel kagabi? Mahinahong sinabi ni Lito, hindi masama. Nako, kara-rating mo lang dito sa kabisera. I don't think you're familiar with many things. You can ask her to accompany you around. Nakangiting sabi ni Tony, na may magandang plano sa kanyang puso. Ang isang henyong medikal na tulad ni Lito, hanggat handa siya, tiyak na gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo sa hinaharap. Gaya nga ng kasabihan, walang ibang makikinabang dito. Kung makakasama ng apo ko si Lito, hindi ba't napakaganda? Lito, anong tingin mo kay Maricel? Sinasabi ko sa iyo, 18 lang siya at wala pang boyfriend. Wala ka ring girlfriend. Bakit hindi tayo? Direktang sinabi ni Lito, I'm sorry, Professor He. May girlfriend na ako. Sayang naman. Nalungkot si Tony. Walang iba. Ibaba ko muna. Ibinaba ni Lito ang telepono. Sa kabilang banda, nang ibaba ni Professor He ang kanyang telepono, galit na lumapit si Maricel. Lolo, anong maganda sa Lito na iyon? Tagalabas lang siya at walang sasakyan o bahay. Bakit mo ako itinulak sa kanya? Sa tingin ko hindi siya karapat-dapat sa akin. Kalokohan mo talaga. Kung ikukumpara sa medical skills niya, wala lang ang mga bahay at sasakyan. Unang sumigaw si Tony, umiling at bumantong hininga, no wonder he was so indifferent. You must have offended him. How could I give birth to such a bastos granddaughter like you? Medyo namumula ang mga mata ni Maricel. Simula pagkabata, mahal na mahal siya ng kanyang lolo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kahigpit ngayon. Kasalanan ni Lito ang lahat. Galit na galit si Maricel kaya gusto niyang punitin si Lito. Seryosong sabi ni Tony, humanap ka ng pagkakataon para humingi ng tawad sa kanya, o huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagkilala bilang apo ko. Nagulat si Maricel. Anong karapatan ng Lito na ito? Bakit napakataas ng tingin ni Lolo sa kanya? Lolo, may girlfriend na siya. Huminga muna ni Tony. Ano bang masama sa pagkakaroon ng girlfriend? Kung maghiwalay sila, magkakaroon ka ng pagkakataon. Kailangan mong magkusa para ipaglaban ang pagkakataon. Kung hindi mo makuha ang pagkakataon, ipagluluto mo na lang siya at pagbayaran. Hindi nakaimik si Maricel. Si Lolo ay palaging konserbatibo, ngunit siya ay naglakas loob na sabihin ang ganoong bagay. Nagulat talaga ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mawala sa pag-iisip. Si Lito kaya ay talagang may isang bagay na hindi ko natuklasan. Sa looban ng pamilya Gao. Maraming mga pharmaceutical boss ang inimbitahan, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lumabas si Jerome na may malungkot na mukha. Kayo ang mga investor ng Donghong Company. Alam ninyong lahat na ang pagkamatay ng apo ko at si Yang Zijiang, ang boss ng Donghong Company, ay may kinalaman sa pagkamatay ng apo ko. Pinatawag kita dito ngayon. Gusto lang kitang guluhin para tumigil na sa pag-supply ng Donghong Company. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimulang mag-usap ang lahat tungkol dito.
Tumayo ang isang amo at sinabing, Mr. Gao, sobrang nakikiramay kami sa karanasan ng apo mo, pero wala itong kinalaman sa amin. Masyadong mahaba ang kamay mo. Ngumisi si Jerome at sinabing, kung hindi ka pumayag, maaari kang umalis ngayon. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na hindi mo kayang bayaran ang mga kahihinatnan ng hindi pakikinig sa akin. Haha, sa tingin mo ba natatakot ako? Hindi siya pinansin ng lalaki at tumalikod na para maglakad palabas. Biglang may boses na nagmula sa kawalan, ang hindi sumunod ay magkakaroon lamang ng isang wakas. Nagpanik ang mga tao at tumangala. Sa kalagitnaan ng hangin, biglang napunit ang espasyo. Nagkidlat, dahilan para hindi maimulat ng isa ang kanilang mga mata. Sa isang ulirat, isang matipunong figure ang lumabas mula sa lomet at lumutang sa harapan ng karamihan. Ito ay immortal. This is an immortal. Natigilan ang lahat at hindi nakapagsalita. Na may pagmamalaki sa kanyang mukha, lumuhad si Jerome sa harap ng lalaki. Pagbati, Lord Military Atlas. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Atlas Wu. Nakatitig lang siya sa amo na papaalis na. Sigurado ka bang gusto mong umalis? Talagang natatakot ang amo, ngunit hindi siya naniniwala sa kasamaan. Sa sikat ng araw, ano ang magagawa niya sa kanya sa harap ng napakaraming tao? Ako, ay hinding-hindi mapipigilan ng iba. Ngumuso siya at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Ngumisi si Atlas. Siya ay may mukha na puno ng sigla sa edad na 30s, ngunit ang kanyang ulo ay puno ng pilak na buhok na nagniningning na may parang talon na malamig na liwanag sa araw. Kung gayon pumunta sa kamatayan. Mahina niyang sabi at itinutok ang daliri sa ere. Pang! Ang amo, nakakalakad lang papunta sa pinto, ay sumabog at naging bola ng kristal na hamog na dugo. Nagulat ang lahat at napuno ng takot ang kanilang mga mata. Nawala ang isang buhay na tao. This is the ending of being Suwayan. Sino pa bang gustong umalis? Binawi ni Atlas ang kanyang kamay at malamig na tumingin sa mga tao. Flop! Sabay-sabay na lumuhad ang lahat. I don't dare. Makikinig kami sayo. Ngumiti si Atlas nang may kasiyahan at sumulyap kay Jerome na nakaluhod sa tabi niya. Kung gusto mong pamunuan ang mga langgam, dapat may kakayahan kang year-okan ang mga ito. Your Excellency, tama ka. Laking gulat din ni Jerome. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang military clan. Tumayo si Atlas at sinabing, hanapan ako ng ilang babae. Natigilan si Jerome. Ngunit kailangan mo pa ring mag-concentrate sa pakikitungo kay Lito, hindi ba? Haha, sa paningin ko, parang langgam ang tao. Madali ko siyang mapatay sa isang daliri lang. Sinulyapan ni Atlas si Jerome na may nakamamatay na tingin. Naglakas loob ka bang tanungin ako? I don't dare. I'll give the order right away. Sa sobrang takot ni Jerome ay pinagpapawisan siya sa buong ulo. Mabilis siyang yumuko ng malakas. Kumpanya ng Donghong. President Jiang, nagkakaproblema tayo. Itigil mo na ang pagbibigay sa amin. Nagmamadaling pumasok ang kalihim sa opisina ng Pangulo. Ano? Sumimangot si Yangtze at mabilis na tumawag para i-verify ito. Hindi niya inaasahan na higit sa isang dosenang magkakasunod na tawag. Not to mention asking, hindi sinasagot ng mga manufacturer na iyon ang mga tawag niya. Ano ang dapat nating gawin, Miss Jiang? Kung wala tayong hilaw na materyales, malapit nang maputol ang produkto. Sa sobrang pagkabalisa ng sekretarya ay pinagpapawisan siya. Si Yangtze ay walang magandang ideya. Tinawagan niya ang pamilya Jiang. Third uncle, hindi mo ba kilala ang ilang manufacturers? Pwede mo ba akong tulungang makipag-ugnayan sa kanila? Agad na sinabi ni Johnny Jiang, Yangtze, sira ka na sa pagkakataong ito. Makikiisa ang pamilya Gao sa lahat ng pamilya para ipagbawal ka. Para hindi madamay ang pamilya, pinalayas ka sa pamilya Jiang. Huwag mo na kaming kontaken sa hinaharap. Third uncle. Third uncle. Ilang beses sumigaw si Yangtze, ngunit diretsyong ibinaba ng kabilang partido ang tawag. Umupo si Yangtze sa upuan, na nagpakita ng mapait na tingin. Masisira na ba talaga ang kumpanya this time? Sa sandaling ito, isang hikab ang nagmula sa gilid. Nakahiga si Lito sa sofa at nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Nang makitang hindi maganda ang mukha ni Yangtze, nagtanong siya, anong problema? Umiling si Yangtze. Kahit nasabihin niya sa kanya, ito ay walang kabuluhan. Sa isang tabi, inilibot ng sekretarya ang kanyang mga mata kay Lito. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit mai-inlove si President Jiang sa isang tamad na lalaki. Ang kanyang balat ay puti at ang kanyang mga kakayahan ay namumukod tangi. Siya ay isang walang kwenta, maliban sa pagtambay at pagtulog sa kumpanya araw-araw. Miss Jiang, nandito lahat ng shareholders.
May pag-uusapan daw kayo. Pumasok ang isang staff sa opisina at sinabi kay Yangtze. Si Yangtze ay may masamang pakiramdam. Tumango siya na may seryosong mukha at naglakad patungo sa conference room. Habang nagmamadaling umalis si Lito, tila nalilito sa pag-iisip. Sa conference room. Miss Jiang, napagpasyahan kong ibenta ang aking share sa Gao family. Ako rin. Ibebenta ko silang lahat sa Gao family. Sabay-sabay na sabi ng 7 shareholders. Namutla ang mukha ni Yangtze. Kung ibinente ng mga taong ito ang lahat ng kanilang mga shareholder sa pamilyang Gao, sila ang magiging pinakamalaking shareholder ng kumpanya at may ganap na karapatang magsalita. Gusto talaga siyang patayin ng Gao family sa pagkakataong ito. Lahat kayo ay tiyuhin ko. Napanood mo rin ako sa paunti-unti kong pagtatayo ng kumpanya. Paano mo magagawa iyon? Walang magawang sabi ni Yangtze. Humph! Kasalanan mo ang lahat. Sino ang nagsabi sa iyong huwag pumayag sa kasal ni Rudy? Kung hindi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ngumuso si Melker. Ang isa pang tao ay nag-echo, tama, Chairman Jiang. Kahit na ayaw namin, wala kaming magagawa. Mayroon kaming kabuoang 8 shareholder, ngunit si Joseph ay hindi dumating ngayon. Alam mo ba kung bakit? Si Yangtze ay nalilito. Bakit? Napabuntong hininga ang lalaki. Patay na siya. Tumanggi raw siyang ibenta ang kanyang shares kay Jerome. Umagang-umaga, nagkaroon ng pagsabog sa kanyang pamilya, at mahigit 12 sa kanila ang nawala. Ano? Nagulat si Yangtze at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na magiging napakabaliw ng pamilya Gao. Kaya, Chairman Jiang, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa aming mga lumang buto. Walang magawa ang lalaki. Tumango ang lahat ng iba pang shareholders. Oo, Chairman Jiang. Napilitan kaming gawin iyon. Nakaramdam ng pagkahilo si Yangtze at halos matamba sa lupa. Biglang may kamay na umakbay sa bewang niya at pinatatag siya. Lito. Gulat na napatingin si Yangtze sa taong nasa harapan niya. Tinapik ni Melker ang mesa at malamig na sumigaw, ito ang board meeting. Hindi lahat ay kwalipikadong pumasok. Lumabas ka. Itinulak ni Yangtze si Lito palabas. Lumabas ka muna. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lito. Tahimik niyang sinabi, gusto kong bilhin ang share sa iyong mga kamay. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga shareholder ay humagalpak sa tawa. Ano? Gusto mong bilhin ang shares namin? Mangarap ka. Sa tingin mo ba repolyo ang shares? Kung gusto mong bilhin, bilhin mo na lang. Sino yan? Bakit ang yabang mo? Medyo nahiya din si Yangtze at bumulong, Lito, huwag kang magulo. Umalis ka dito. Umiling si Lito at seryosong sinabi, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Maaari mong kalkulahin kung magkano ang halaga ng iyong mga bahagi. Mababayaran ko na ito ngayon. Boy, umalis ka na dito. Ibebenta na ang shares namin sa Gao family. Naiinip na sabi ng isa. Hindi nagmamadali si Lito. Nakahanap siya ng upuan at umupo. Sinabi niya nang hindi nagmamadali, magbabayad ako ng 2 beses sa presyo. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang bibig ng lahat ay kasing laki ng itlog. Lito, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang kanilang shares ay umabot sa 500 milyon. 2 beses ang halaga ay 1 bilyon. Paano ka magkakaroon ng napakaraming pera? Medyo nagalit si Yangtze at walang kamalay-malay na nagtaas ng tono. Alam niyang sinusubukan siyang tulungan ni Lito, ngunit ang problema ay hindi ito malulutas ng pagmamayabang. Kapag nag-uusap ang mga lalaki, hindi nakikialam ang mga babae. Sumulyap si Lito sa kanya. Natigilan si Yangtze. Ano ang sinusubukang gawin ng lalaking ito? At this time, one of the shareholders stood up and said, kung mabibigyan mo talaga ako ng 2 beses ang presyo, ibebenta ko sa iyo. At worst, mag-a-abroad ang buong pamilya ko pagkatapos. Tumango si Lito. Oo naman. Tumingin siya kay Yangtze. Pumunta ka at kumuha ng maghahanda ng mga dokumento. Galit na galit si Yangtze, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Lito. Gusto niyang makita kung anong mga pakulo ang nilalaro ng lalaking ito. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na ang dokumento. Ang dobleng presyo ay 200 milyon sa kabuuan. Hiningi ni Lito ang kanyang account number at kinuha ang kanyang telepono para ilipat ang pera. Pinunasan ni Yangtze ang kanyang mga templo, hindi nang ahas na isipin ang susunod na mangyayari. Imposibleng magkaroon ng pera si Lito. Kung alam ng mga shareholders na sila ay tinutokso, siguradong lilipad sila sa galit. Gayunpaman, nailipat na ang pera sa account mo. Tingnan mo. Tumunog ang walang pakialam na boses ni Lito. Ang shareholder ay hindi na makapaghintay na tumawag at magtanong, ano?
Nakuha mo ba talaga ang pera? Sigurado ka bang 200 milyon ito? Aba, nakuha ko. Ibinaba niya ang telepono at tuwang-tuwa na pinunasan ang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, kumita siya ng 100 milyon. Kahit sino pa ay magiging masaya. Itinulak ni Lito ang dokumento sa harap niya. Pwede ka bang pumirma? Sige, pipirmahan ko na. Walang pag-aalinlangan na pinirmahan ng lalaki ang kanyang pangalan, pagkatapos ay magalang na binati si Ernesto at agad na umalis. Natahimik ang lahat sa meeting room. Lahat ay tumingin kay Lito na para bang isa siyang halimaw. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay sumugod upang palibutan si Lito. Gusto ko ring ibenta ang shares ko. Kabanata 559. Pagkaraan ng ilang sandali, 6 sa 7 tao ang nagbenta ng kanilang mga bahagi kay Lito. Tumingin si Lito sa huling shareholder. Ang kanyang pangalan ay Melker Zhang, at siya ang may pinakamaraming bahagi sa lahat ng mga tao. Umabot sa 200 milyon ang kabuoang halaga niya. Kung ito ay doble, ito ay magiging 400 milyon. Haha, if you want my shares, you can at least pay this price. Ikinuyom ni Melker ang kanyang mga kamao at gumawa ng kilos sa harap ni Lito. Sa sandaling ito, nakabawi si Yang Si mula sa pagkabigla. Agad siyang sumimangot at sinabing, 1 billion. Hindi naman doble. 5 beses pa. Hindi ba medyo malaki ang gana mo? Si Melker ay mukhang isang rogue. Kung sa tingin mo ay masyadong mataas ang presyo, hindi ako ito ibebenta. At most, ibebenta ko ito sa Gao family. Inilibot niya ang kanyang mga mata at matako na iniskan ang matambok na kurba ni Yang Si. He chuckled and said, "Oh, kung sasamahan mo ako for a night, I can give you a 50% discount." Ikaw. Hindi inaasahan ni Yang Si na ang mukhang ordinaryong shareholder na ito ay may lihim na motibo sa kanya. Sa sumunod na segundo, tumayo si Lito sa harap ni Yang Si. Ngumisi siya. 50% discount. Hehe, parang bali lang yata. Nagdilim ang mukha ni Melker. Brat, anong ibig mong sabihin? Huwag kang tumanggi sa isang toast para lang maparusahan. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, ibebenta ko ang shares sa. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, humakbang si Lito at sinipa siya. I'll give you another chance. Tell me, how much is it? Tinapakan ni Lito ang ulo ni Melker. 10. Bago pa matapos ni Melker ang kanyang mga salita, naramdaman niyang biglang nagpuwersa si Lito. Ang kanyang bungo ay gumawa ng isang kaayla hilakbot na tunog ng pag-crack, na para bang ito ay sasabog sa susunod na segundo. Mr. Zhang. Sumugod ang mga bodyguard ni Melker Zhang mula sa labas ng pinto at sinuntok si Lito. Si Lito ay hindi gumalaw, at 2 pilak na karayom ang bumaril. Agad namang naparalisa ang 2 bodyguard at diretsyong bumagsak sa sahig. Nang makita ang eksenang ito, natakot si Melker kaya pinagpawisan siya. I provoked someone I shouldn't have. Ito na ang huling pagkakataon. Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Ang boses ni Lito ay napuno ng nakakatakot na lamig. Naramdaman ni Melker ang lamig sa buong katawan, at ang lalamunan ng kanyang kapalaran ay tila walang awa na sinakop. 400 million, gusto ko 400 million. Sigaw ni Melker. Nanginig ang kanyang katawan, at umagos ang mabahong likido mula sa bodega. Naiinis si Lito at malamig na sinabi, 100 milyon. Ah! Kuya, 200 million ang original price ko. Sobra. Si Melker ay malapit nang umiyak. Pinalakas ni Lito ang kanyang mga paa, at naramdaman ni Melker na malapit nang lumabas ang kanyang mga eyeballs. Nagmamadali siyang sumigaw, okay, 100 million. Isang nasisiyahang ngiti ang ipinakita ni Lito. Yang Si, ihanda mo ang kasunduan. Si Yang Si at ang sekretarya ay natigilan. Hindi nila inaasahan na si Lito ay may ganoong karahasang panig. Kinagat niya ang mapupulang labi. Kailangan niyang aminin na kung minsan ang karahasan ang pinakamabisang paraan upang malutas ang mga problema. Ang isang casual na sipa ay makakapagtipid sa kanya ng 900 milyon. Mabilis na pumirma si Melker. Inalis ni Lito ang mga akupoint ng 2 bodyguard, at mabilis na tumakbo palayo ang 3. Nang makasakay sila sa kanyang sasakyan sa ibaba, nakahinga ng maluwag si Melker. That, Yang Si, how dare she plot against me? Kinuha ni Melker ang kanyang mobile phone at tinawagan si Jerome Gao. Hoy, Master Gao, ako. Sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin, bigla siyang tumahimik. Nataranta ang 2 bodyguard na nakaupo sa harapan at halos matakot sa takot. Isang lalaki ang lumitaw sa tabi ni Melker. Ito ay walang iba kundi si Lito. Tinapik ni Lito si Melker sa balikat. What's wrong?
Gusto mo bang tumawag at magreklamo? Damaloy ang pawis sa katawan ni Melker, na para bang nakakita siya ng multo. Paano naging posible iyon? Pagsakay niya sa sasakyan ay walang tao sa paligid niya. Paano nakapasok ang lalaking ito? Ikaw. Tao ka ba o multo? Tanong ni Melker sa nanginginig na boses. Diretso siyang sinampal ni Lito sa mukha, at agad na namula ang mukha ni Melker. Sa tingin mo ba tao ako o multo? Mabilis na sinabi ni Melker, oo, tao ka. Kuya, pumirma na ako sa kontrata. Ano pa bang gusto mo? Malamig na ngumiti si Lito. Nakipagsabuatan ka kay Jerome Gao, kaya dapat kang mamatay. Nagbago ang mukha ni Melker, at pagkatapos ay nagpanggap siyang kalmado. Boy, binabalaan kita. This is a society ruled by law. How dare you kill people in broad daylight? Bahagyang ngumiti si Lito. Hindi ko kailangan ang sarili ko. Madaling gumawa ng aksidente na magkasama. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang daliri, at ang bodyguard na nagmamaneho ng sasakyan ay direktang nahimatay. Sa sumunod na segundo, isang malaking truck ang dumaan sa harap nila, at ang pribadong sasakyan ay biglang bumangga. Pang! Sa bangkito, walang pakialam na pinanood ni Lito ang trahedya, pinaglalaroan ang mobile phone ni Melker sa kanyang kamay. Hoy, Melker, bakit hindi ka nagsasalita? Anong nangyari? Ang nag-aalalang boses ni Jerome ay nanggaling sa mobile phone ni Melker. Bago pa siya makasagot, ibababa na sana ni Jerome ang telepono nang biglang dumating ang boses ni Lito mula sa loob. Jerome Gao, tama ba? Ako si Lito Argel. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jerome. Melker. Bahagyang ngumiti si Lito. Wala na siyang pagkakataong kausapin ka. Mabilis na nabawi ni Jerome ang kanyang kalmado at malamig na sinabi, mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit sa kasamaang palad, mamamatay ka pa rin. Nag-imbita ako ng isang master na hindi mo kayang talunin. Lito, gusto kong pagbayaran mo ang buhay ng aking anak at apo. At si Jiang, gusto kong magdusa siya. Nakangiti ang mga labi ni Lito. Kung darating ang master, papatayin ko ang master. Kung tungkol sa anak mo at apo, karapat-dapat silang mamatay. Kahit anong pakulo ang gusto mong laruin, ako, si Lito Argel, sasamahan ka hanggang dulo. At si siya ang babaeng napagdesisyonan kong protektahan. Kung saktan mo siya kahit kaunti, ibabalik ko ito ng 100 beses. Ang yabang mo. Malapit nang sumabog ang kamao ni Jerome. Tuloy pa lang siya ay may malakas na kalabog sa telepono. Dinurog ni Lito ang telepono at bumalik sa kumpanya ni Yangtze. Wala siyang interes na makinig sa mga malisyosong salita ni Jerome. Ito ay purong pag-aaksaya ng oras. Sa opisina, sumimangot si Yangtze. Anong problema? Pumasok si Lito, at ang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha ay ganap na nawala. Tamad siyang umupo sa sofa. Ibinaba ni Yangtze ang kanyang maliit na mukha at umiling. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko sayo. Nga pala, saan ka nakakuha ng ganoong kalaking pera? Naisip niya na si Lito ay isang ordinaryong sundalo lamang. Kahit gaano pa siya kalakas, imposibleng makalabas siya ng 1 bilyon. Ngumiti si Lito at inilagay ang kanyang mga paa sa coffee table. His smile was frivolous as he said, "What's wrong? Bigla mo bang naramdaman na ako ay isang matangkad, mayaman, at gwapong lalaki na may matinding interes sa akin?" Binuksan niya ang kanyang mga braso at ngumiti ng nakakaloko. Halika, abusuhin mo ako sa puso mo. Sira ka. Kinuha ni Yangtze ang panulat at ibinato sa mukha ni Lito. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Aling parte ang matangkad? At anong parte ang gwapo? Hoy, ang layo-layo mo na. Niligtas ko ang buhay mo. Kahit na masaya ako, dapat nagsisinungaling ka, diba? Si Lito ay may nasaktang ekspresyon sa kanyang mukha. Puno ng pagmamataas ang mukha ni Yangtze. Sinusubukan kong ipaalam sa iyo ang katotohanan. Si Yangtze ay orihinal na nalulumbay, ngunit pagkatapos niyang makipagbiroan kay Lito, naging masayahin siya. Pagkatapos ng tanghalian, dumating muli ang masamang balita mula sa kumpanya. Anong sabi mo? Nakuha ng Gao family ang secret formula ng miracle water natin. Bumaw ng malalim ang mga kuko ni Yangtze sa kanyang palad. Kabanata 560 na po. Namutla ang mukha ng sekretarya. Walang umasa na gumastos sila ng malaking pera para suhulan si Manager Wang ng Technical Department. Sinabi rin ng pamilya Gao na gumawa sila ng mas mura kaysa sa atin, ngunit pareho sila ng function. Miss Jiang, ano ang dapat nating gawin? Bukas ay malalantad sa mundo ang formula na iyon. Walang hilaw na materyales sa palengke. Kapag naputol ito, malapit nang sakupin ang palengke ng pamilya Gao. Umupo si Yangtze sa upuan, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha.
Ang dami ng benta na ito ay higit sa 70% ng dami ng benta ng kumpanya. Kapag naalis na ang merkado, ang kumpanya ay hahatulan ng kamatayan. Sa sandaling ito, may pumasok na delivery man. Sino si Miss Yang Si Jiang? I have your delivery. Kinuha ni Yang Si ang pakete at binuksan ito nang wala sa isip. Nang makita niya ang nasa loob ay napasigaw siya. May dagwang sirang kamay sa kahon. Laking gulat ni Yang Si kaya nanlambot ang kanyang katawan at natamba siya. Akala niya ay matamba siya sa sahig, ngunit sa susunod na segundo, natamba siya sa mga bisig ni Lito. Sino te? Bakit mo pinadala sa akin ta? Isinubsob ni Yang Si ang sarili sa mga bisig ni Lito at napaluha. Mukhang kalmado si Lito. Si Jerome siguro ang nagpadala nito. Ang layunin niya ay takutin ka. Nabulunan si Yang Si sa hikbi. I'm done this time. Ano ang dapat kong gawin? Hinawakan ni Lito ang kanyang mga balikat at mariing sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi magiging ganoon kadali kapag kasama ako. Dahil nangako akong paprotektahan ka, hindi ko hahayaang magdusa ka ng anumang pagkalugi. Sa pagtingin sa matigas na mukha ni Lito, si Yang Si ay labis na naantig. Pero umiling pa rin siya. Lito, ito ay isang dead end ngayon, maliban kung nag-aalok kami ng isang mas mahusay na function na gamot, ngunit ito ay huli na. Ang pamilya Gao ay magpapakilala ng isang bagong produkto na sapat upang makipagkumpetensya sa aming kumpanya bukas. Hindi, magagawa ko ito sa oras. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Carlito. Ilang tao ang nasa kabiserang lungsod sa Dragon Gate. Natigilan si Carlito at nagsabi ng totoo, 30 tao. Okay, dalhin ang lahat sa Donghong Company, sabi ni Lito. Hindi alam ni Carlito kung ano ang gagawin ni Lito, ngunit siya ay ganap na masunurin sa kanya. Oo, sect leader. Makalipas ang 30 minuto, 30 na magigiting at magigiting na alagad ng Dragon Gate ang nakapila ng maayos sa front desk ng kumpanya. Lito, sila ay. Natakot si Yang Si sa layuning pumatay ng mga taong ito at nagtago sa likod ni Lito. Lumapit si Carlito at sinabing, sect leader, nandito lahat ng 30 disipulo ng Langang sect. Tumango si Lito. Oo. Tumingin muli si Carlito kay Yang Si. Nang makita ang kanilang matalik na kilos, binigyan niya ng makahulugang tingin si Lito. Ito ba ang madam ng sect leader? Pagkasabi niya noon ay sabay-sabay na nagsalita ang 30 tao sa likuran niya, hello, madam. Nanlambot ang mga binti ni Yang Si at halos lumuhad siya. Namula siya at sumulyap kay Lito, naghihintay ng paliwanag nito. Gayunpaman, ngumiti lang si Lito at hindi nagsalita. Mabilis na tumibok ang puso ni Yang Si, ngunit hindi siya tumanggi. Hindi masyadong nag-isip si Lito at inutusan ang Xiaolong Men, ang tanging misyon nyo ay protektahan ang lahat ng seguridad ng kumpanya. Oo. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro ng Dragon Gate. Maraming kabataang babaeng empleyado ang lumapit at bamulong, sino ito? Bagong security guard ba ito? Hindi ko alam, pero mas gwapo siya kaysa sa mga ordinaryong security guard. Oo, napakalalaki nila. Sa harap ng panunukso ng mga babae, lahat ng nasa Heaven Reach Gate ay may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha, na parang walang narinig. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang kay Lito. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Sige, alis na kami. Oo, sect leader. Ang 30 katao ay naghiwa-hiwalay at kumalat sa mga pasukan ng kumpanya. Lito, anong ginagawa mo sa Dragon Gate? Ikaw. Hindi ka naman pwedeng maging boss ng Underworld, di ba? Nag-aalalang tanong ni Yang Si. Kinurot ni Lito ang kanyang mga pisngi. Mukha ba akong lipunan? Ang Dragon Gate ay isang martial arts club. Hinampis ni Yang Si ang kamay ni Lito at pinunasan ng masakit na mukha. Sa tabi niya, pinanood ni Carlito ang eksenang ito ng may masayang ngiti. Sa wakas ay natagpuan na ng sect leader ang kanyang tahanan. Tanging isang napakagandang babae ang halos hindi makakapantay sa magiting at magiting na sect leader. Noon lang, biglang sumugod si Harold Changwon. Yang Si, nakipag-ugnayan na ako sa ilang kamag-anak sa ibang bansa. Bilisan mo at sumama ka sa akin sa ibang bansa, baka hindi ka paalisan ng Gao family. Hinawakan ni Harold ang kamay ni Yang Si. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa pamilya Gao, lihim siyang natuwa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makukuha na niya si Yang Si. Sumimangot si Yang Si. Harold, hindi ako sasama sa iyo. Puno ng paghamak ang mukha ni Harold. Yang Si, kung hindi ka aalis, hinihintay mo bang mahanap ka ng Gao family? Inaasahan mo bang ililigtas ka nitong tauunan? Natatakot ako na hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niya. Nagalit si Yang Si at itinaas ang kanyang kamay para sampilan si Harold.
Bawal mong sabihin yan kay Lito. Tinakpan ni Harold ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, at ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay kumikibot ng husto. Ikaw. Kung wala kang kahihiyan, mamamatay ka. At ang tauna na iyon, sabay kayong mamamatay. Hindi kami mamamatay. Meron talagang pamilya sa Jingcheng City na malapit nang mawala. Iyan ang Gao family, walang malasakit na sabi ni Lito. Ngumisi si Harold at sinabing, nabalitaan ko na ang pamilya Gao ay nag-imbite ng isang maladyos na pigire. Ang taong iyon ay hindi man mula sa ating mundo. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ang Diyos? Bahagyang nagulat si Lito. Hindi mula sa mundong ito. Kung gayon dapat ay mula sa martial arts world. Hindi niya inaasahan na ang Gao family ay may ganoong kalakas na background na talagang may koneksyon sila sa martial arts world. Gayunpaman, umiling siya. So what if nanggaling sila sa martial arts world? Puno ng panunuya ang mukha ni Harold. Haha, ang daldal mo talaga. Alam mo bang siya lang ang nakakapagpaangat ng ulo sa lahat ng malalaking pamilya sa kabisera? Sa tingin mo kaya mo yan? Bahagyang ngumiti si Lito. Ayoko lang gawin. Fine, fine, fine. Saka ko makikita ng sarili kong mga mata kung paano ka natapakan sa tumpok ng putik ng bathala na iyon. Ngumisi si Harold at umalis. Sa kabilang banda, malinaw na narinig ito ni Yangtze at tumingin kay Lito ng may pag-aalala. Lito, bakit hindi ka umalis? Tumaas ang isang kilay ni Lito. Tutulungan kitang talunin ang Gao family. Malungkot na ngumiti si Yangtze at umiling. Imposible iyan. Isang araw at isang gabi na lang ang natitira. Wala nang panahon para sa research and development. Kaya ko. Mahinahong sinabi ni Lito, dalhin mo ako sa research and development department. Lito, huwag kang magbiro. Ang function drink ay hindi gaanong simple. Pinayuhan ni Yangtze. Seryosong sabi ni Lito, kung sasabihin kong oo, kaya ko. Naniniwala ka ba sa akin? Natigilan si Yangtze. Tiningnan niya si Lito ng mahabang panahon, at sa wakas, natalo siya. Anyway, wala nang pag-asa. Bakit hindi niya hayaang subukan? Hindi. Hinding-hindi. Kalokohan lang. Si Director Sun ng Research and Development Department ay mahigpit na tumanggi at tumingin kay Lito ng may paghamak. Ito ay tumatagal ng kalahating taon o ilang taon upang bumuo ng isang function na inumin, at kailangan itong masuri. Hindi ko pa narinig na ito ay matagumpay sa isang araw. Miss Jiang, bagamat isa itong kritikal na sandali, hinding-hindi ko hahayaang magulo ang batang ito sa lab.